Ang ating pong bansa ay democratic and republican state. Sovereignty resides in the people and all government authority emanates from them. Ibig po sabihin, ang mga hari po sa ating bayang Magiliw, tayo pong with the people. Ngunit natapat subalit, sa realidad po, ang nakapaghahari-harian po rito sa ating bayan, ay po mga nakaluklok sa buong pamahalaan. Ba't ganon? Hindi nga ba ang demokrasya sa maikling pakahulugan ay government of the people, by the people, for the people? Iyan po siste. Bakit po kamo? Bakit po kanyo? Ay ang gobyerno po natin, government of the few, by the few, for the few sa realidad. Kung sino yung mga nakaluklok sa pwesto, sila po yung naghahari-harian. Tayo po mga mamayan, it's a puwera. 99.9% po sa atin, it's a puwera. So, paano po sila natin mapapanagot kung wala po tayong power, bukod sa kilikili power? Sige nga, alam nyo kung ano pong problema? Narinig nyo na ba yung sinabi? Alam nyo, one time, meron po kung ang ponente ay si dating Chief Justice si C.G. Corona. At nung kanyang hinatulan na makulong yung po isang clerk of court, talagang binigyan diin niya doon sa kanyang ponensya. Sabi niya, the last bastion of democracy is the court. And so tayo po mga nasa empleyado ng korte, hindi lamang, ay kailangan po just like Caesar's wife. Hindi lamang po beyond suspicion, but beyond ba o above? O above suspicion pala, no ha? Ang mga taga-korte. Kaya ganun na lang katindikan niya ang ating obligasyon. Pero, totoo ba na yung korte ay the last bastion of democracy? Sa totoong demokrasya po, oo. Pero, unfortunately, ang ating po ay huwad na demokrasya. Kaya, ito tayo. Kurakot dito, kurakot doon. Umpisa pa po. Nung tayo po ay diniklarang malayang bansa, umpisa pa lang po doon sa pagkatapos ng World War II po, meron ng mga anomalya katakot-takot doon po sa surplus yung pang war reparation po ng United States sa ating bansa. Pati yung pagpagawa ng kalsada na ibulsa din. Pero ngayon, medyo magpaswerte tayo. Hindi na ibinubulsa ng mga traidor kawatan sa pamahalaan natin kwarta. Minamali-malita na po, pambirang patiso. So, kinatisin natin. What is the missing link? What is the wrong with our huwad na demokrasya? Hey, good morning! Ladies and gentlemen of the jury, where sa 99.9% sa Puwera, sa Luzon, sa Visayas, sa Mindanao, maging sa buong mundo. Yan lamang po bawasan lamang po natin ang volume ng ating background music. Ayan. Siyempre, pupanin po nyo lagi nakanta maglingkod, Mr. Juror, Dr. Sixto Kitkilatis Lagare po lamang, founder ng Philippine Trial by Jury Movement / Partido KKK 2.0 Demokratiko, PhD, Public Administration, honoris causa.
at kayo po ay malugod kong inanyayahan. Tayong lahat na nasahanay ng 99.9% Itzapuera na sumama sa partido KKK 2.0 Demokratiko. Ito po ang bukod-tanging salbasyon ng ating nasyon. Ito po ang sasalba sa ating pong republika. Huwag na nating hayaan pa na tumagal pa ang pamamayagpag ng mga salot na kurakot, mga traidor at kawatan sa buong pamahalaan. Yung tigi-tigisa po nating sagradong boto, sobra-sobra na po yun para mabawi po natin ang gobyerno sa mga traidor at kawatan. Ay so, pakishare po ninyo itong ating pong advokasya, ating pong YouTube Juror Advocacy Channel, Mr. Juror, Krusada kontra Kurakot, at pakilike na rin po ninyo at mag-subscribe po kayo, Share sa inyo po mga kaibigan, kamag-anak, kakilala, ka-Facebook, maging mga kaaway, sapagkat ito lang po ating advokasya ay talaga namang pagkapakipakinabang para po sa ating lahat, So, pisa na po natin ng kilatisan, sige. Alam nyo, there is such thing as pundasyon. Isa po sa pinakamahalaga, sa lahat ng bagay ay pundasyon. Sa ating, sa mga sarili pa lang, kailangan po matibay ang pundasyon po natin. Edukasyon, values, religiosity, Ganon din po pag patayo po tayo ng bahay. Kailangan matibay yung pundasyon. Kung kaya nga ayon po dito sa akin ng pag-alaman, kay Architect Palafox, June Palafox, na kung hindi ako nagkakamali, siya po arkitekto ng lahat ng mga SM na pinatayo dito sa buong bansa, talagang pinatitibay po niya yung pundasyon. Nilalagyan pa nga ng roller, mga roller skates, para kapag yumanig po yung lupa, nakikisayaw lang po yung building sa pagyanig. So yung po kanyang mga istruktura, yung mga haligi niya, yung mga pader, hindi po nai-stress. Kasi hindi niya kinukontra yung yanig. Sinasabayan niya. Kung gusto ng pagyanig, ang tugtog ay tango, cha-cha, zumba, sige, games siya. Kasi, yun matibay ang pundasyon. Kumusta naman po pag tayo ay nagtatag o kahit na aling bansa, nagtatag halimbawa ng pundasyon? Kumusta naman po? Ano po ang importante at mahalaga? Abay, siyempre po, yung konstitusyon dapat solid ang pundasyon, para hindi kayang yanigin at yung mga salot na kurakot na gustong babuyin ang nasyon ay agad na napapanagot. So, konsultahin po natin. Ito pong isa sa mga framers po, framers ng konstitusyon na si Attorney Christian Monsud kung paano po nila pinanday ang ating 1987 Constitution at kung paano po nila pinatibay ba o pinahina ang pundasyon po ito. Go right ahead, Attorney Christian Monsud, sir. Problem in our country. Yes, Attorney Monsud, we would have had an opportunity to implement reforms, particularly on political dynasties. We stated the imports of arms in the Philippines by about 65%. Our record of imports is only 35% of the record of exports into the Philippines. Warlordism and private armies is a big problem in our country. Yes, Attorney Monsud. Warlordism, may jet squad pa nga private army, big problem in our country. Ba't ba nagkaroon ng warlordism at mga private army? Sapagkat, kung hindi nyo napapansin,
ang pinakapunot dulo, yung pong local government code na as mandated by 1987 Constitution. So nabigyan ng otonomiya yung mga mayors, kaya naman, hindi lamang po presidente na, hindi po pwede mag-ari-arian, pati mga mayor, at yung mga kalyado nila sa kanilang lugar. O kaya isinilang, pati yung Davao Death Squad. Go ahead, Mr. Monsod, please. We would have had an opportunity to implement reforms, particularly on political dynasties. As you have mentioned, even the Constitution had tackled this after the revolution. But why was it left? I've heard that before. Yes, why was it left to the House of Representatives to create an enabling law, to put that in place, right? To define political dynasty. I'll tell you why. We made two mistakes in the constitutional prediction. We overestimated the spirit of EDSA, and we underestimated the greed of politicians. The idea... Alam niyo po, conforme ba kayo doon sa sinasabi ni Atty. Christian Monsod? Na-overestimated daw po nila ang spirito ng EDSA. Yung bayanihan. Yung po espiritu ng EDSA, ano ba yun? Social justice, ano po? Yung po pangungurakot, pang-aabuso, pagpatay, pangangamkam ng lupain, yan po yung mga social injustices, mga cancer na lipunan na talamak, at yun po ang naging panggatong ng EDSA People Power Revolution. So na-overestimated daw po nila yon at na-underestimate naman nila yung pong pagkabuhaya, pagkasugapa, pagkaswapang ng mga kawatan na traidor na kuno ay politician. Yun nga lang ba ang dalawang problema ng 1987 Constitution? Mamaya po patutunayan ko na hindi lang. May isa po pong pinakamatindi na problema ng 1987 Constitution na hindi na maamin-amin dahil malamang kung hindi sila ignoramos, ano po? Abay, ignoramos. Mga tanga-tanga. Hindi alam po ang tunay na kulay, hugis at anyo ng demokrasya. Tapos pangalalanda nila na numbalik daw sa EDSA People Power ang demokrasya. Ano demokrasya? Ano na numbalik? Hindi pa tayo nagkaroon ng demokrasya rin sa ating bayan Ang meron lang tayo huwad na demokrasya. Pagpatuloy mo, Atty. Christian Monsod. Yeah, of leaving it to Congress is this, that if our democracy matures, maybe you don't need a prohibition of 4 degrees. Maybe you need only 2 degrees. And as we improve our democracy, we may not need an anti-dynasty law at all. So why should the definition of political dynasty be in the Constitution? Then you need a constitutional amendment. Congress should be able to adapt to the changing times and the improvement of the quality of our democracy. But that's not what happened. That's not what happened. And you know, we have to correct that. And I hope that the future administrations will be able to do that. But that was the reason why we decided not to define political dynasties in the Constitution itself. Attorney Monsod, ang patis, So kung babasahin mo between the lines, ang sinasabi ni Atty. Christian Monsod, parang ang pinakapundasyon na inilagak nila sa 1987 Constitution ay yung pong political dynasty o anti-political dynasty. Sabi niya, pagka halimbawa nag-mature ang ating demokrasya, baka hindi na nila kailangan ipasa ang anti-dynasty law. Kaya ipinaubaya namin sa mga kongresista kung ano po ang pakahulugan. Kung yung ba ay first, second, third degree of sanguinity, fourth, fifth, blah, 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 or affinity, or what. Mabirang pati sa So, parang doon sila nagbangko. Diba? Yun ang pinaka-pundasyon ng ating pambira pati. Hindi sila natuto Diba? Bago po sumapit ang 1986 sa People Power, matagal na pong
matagal na po namamayagpag ang mga salot ng mga kurakot sa buong gobyerno eh. Hindi po pa, at hindi po sila napapanagot. At kalaunan, after EDSA 86, lalo dumami ang mga kurakot. Dahil nga sa inuulit ko, sa inilagay din po nila na local government code na autonomy. Ano po? So, kalit-silitsi po ang buhay natin. So, pambirang patiso. Ito tayo ngayon. Nagka-EDSA na, pagkatapos ng EDSA People Power, nag 1 million people march po tayo dahil patuloy pa rin po ang salot ng mga kurakot sa pamamayagpag. And then, recently, nagkasa po tayo ng trillion na peso march. Ano po? At kasalukuyan, kanila pong wala naman po masama. No, so, isinusulong nila na laban kontra korupsyon. No? Dapat na naman, kasi obligasyon, patriotic po na obligasyon yan ng bawat Pilipino. Ano po? Patriotic ko obligasyon. Tungkulin na po. Dahil nga lang, kailangan po meron po tayong tumbok na solusyon. Konkretong solusyon para from here on in, until His kingdom come, agaran na napapanagot ang mga salot na kurakot. Mind you, yung pong sa publiko ng SALN po, hindi po yan ang sagot eh. Madali naman po nilang paikutan yung SALN law eh. Diba? Hindi naman nila kailangan i-deposito sa bangko sa Pilipinas sa kanilang mga nakulimbat. Dadalhin po na doon sa may mga mga lugar na maitatago po nila o kaya money laundering activity sa mga casino o sa mga nagpapadala ng yung mga money courier, pwede o kaya bilis sila ng condominium, patay sila ng mansyon, lahat ng kwarto gawin na kadiro. So marami pong mga pamamaraan po, para yan ay malusutan po. At hindi rin po makukuha o hindi matutulukan ng korupsyon kahit na sigu-segundo pa natin murahin ang mga kurakot katulad ng ginawa ni Vice Ganda. O kaya kahit na araw-araw pa mag-walk out ng mga estudyante at magsuot ng puting t-shirt o kaya puting ribbon. Hindi po yan matutuldukan. Po. Kahit yung death penalty, hindi din po yan ang solusyon. Kahit nung mga anti-political dynasty na sila tinutulak ni Christian Bungsod, hindi din po yan ang solusyon. Po. Kailangan may konkreto talaga na pwedeng takalin, pwedeng sukatin, po, at pwedeng timbangin, po, at talagang materialis puertes, may resibo. Po? So, miski yung ICI, pakinggan natin yung mga argumento po nila sa ICI. Ang bira po kayo sa petition. Ito po, si Babe sa Simpson, sabi niya. And I try to analyze where did the system fail. It looked like it was all over. This is what we've learned so far after we've called witnesses. I think a total of 40 plus have been invited, including 8 senators, 4 congressmen, 4 secretaries, and several other personalities. But recognizing that the procedure, the legal process that we have to follow is so tedious. Bago po may makulong, ang haba ho ng proseso. As compared, you may want to consider, as compared to the 2 gold standards of anti-corruption, which is the ICAC of Hong Kong and the CPIB of Singapore. Take note, kanya pong binabanggit ni Secretary Singson ang 2 gold standard
in anti-corruption campaign. No, ha? At yun nga po Singapore at Hong Kong. Tandaan niyo po yan, dahil mamaya paliliwanag po natin ng gusto yan kung bakit yung sa Singapore at Hong Kong ay epektibo at kung bakit ito doomed na po ito, yung ICI, doomed na po yan, no? Huwag ko tayo masyado magpapaguyo kahit na sinasabi pa nila na next week ay may magla-live streaming na po sila. Ano po? Doomed na po yan, no? Wala po tayo, huwag tayo masyado umasa at tayo po ay sigurado, panigurado, madidismaya lamang po tayo. Ha? Sapagkat, ha? Ito pong investigasyon, ha? Nagagawin ng ICI at yung pong independent ng ICI, hindi po yan, ha? Yung pong kung ano meron ang demokrasya. May kambal tuko po ang demokrasya na sistema ng hustisya. At yan ang hindi ipinairal sa atin sapagkat gusto ng mga traidor at kawatan na kuno ay politician, manggitapos sila sa nakaw na kayamanan at ligtas sila sa pananagutan sapagkat kontrolado po nila ang hukumang trial by palakasan. Nilang mga traidor at kawatan. No po? And so, tinatisin po natin, no? What is the wrong? Anong missing link sa ating pong demokrasya na imbis government of the people, for the people, by the people, for the people, of the people, ay naging government of the few, by the few, for the few, traidor at kawatan sa buong pamahalaan. Ito po, pagkikyan po natin, shout out to maraming salamat po dito sa ating medyo hiramin po muna natin ito. Ano po? Ang video po ng taga Texas. Punta dito, Texas, ha? Matindi pumupug ito. Alam nyo, pag Texas, di ba? Sa Bacolod, maraming Texas na manok. Kaya nga, pamusong-pamuso, marami pong namimili doon ng manok, Texas Bacolod. Ano po? Yung pong aking bayang Sinilangan. Bacolod City, ano po? Pero ang aking tatay ay from Bohol. No? Mga kalahi ni Francisco Daguhoy, ano po? Dila Bohol. Ano po? At kalahi ni Attorney Tomas Cloma ang nag-discover ng Spratly Islands, ano po? Kalayaan Island, ano po? Ang aking pong paternal grandmother ay si Teodora Cloma. So ako po may dugo ding Cloma, ano po? But anyway, namnamin po natin. No? Namnamin po natin, no? Ang tunay na anyo, hugis at kulay, no? Ng tunay na kalayaan sa diwa ng demokrasya. And not fully understood, but they are important for all of us. The laws we live by must be enforced fairly so that all people may live in a free, safe, and just society. The bedrock of democracy. A 2022 survey from the Annenberg Public Policy Center showed less than half of all Americans, just 47%, can name all three branches of government: the legislative, executive, and judicial. Sadly, 1 in 4 people couldn't name any branches of government at all. Less than half of Americans knew that the Supreme Court has the final word on whether an act by a president is constitutional. And only 55% knew that a 5-4 ruling by the Supreme Court is law and must be followed. This shows we have some work to do as citizens. In the United States, we believe in self-government. That means we, the people, rule ourselves and govern our own affairs. But if we are to govern ourselves well, we need basic knowledge to make the right decisions. The purpose of this 3-part video series is to learn more about the judicial branch, which is a co-equal branch of government, meaning our courts are just as important as the president or Congress. When we talk about the judicial branch or the judiciary, we're talking about the judges who decide cases or legal disputes in trial or on appeal. Appeals take place when one party feels a court applied the law incorrectly and wants a higher court to review the decision.
Importantly, the judicial branch also includes jurors, everyday citizens like you and me, who listen to the evidence, decide who is telling the truth, and apply the facts to the law. Jurors are entrusted with this power and given this responsibility in our country. The jury's role is absolutely vital in our system of government, making sure our justice system is connected to the people and the communities it serves. That's why jury service is so crucial. This series will cover important topics like the difference between common and statutory law, our civil and criminal courts. Malinaw ba? Maliwanag pa? So, alam po ay balanda muna natin itong ating kahindik-hindik po na billboard na po. So malinaw po, the bedrock of democracy is the jurors. The courts na kung saan trial by jury ang uso. Now, ang binanggit lamang po rito ay yung trial jury ay pinakita, no ha? Hindi po pinuntuhan pa yung po mga grand jury na siya pong humahanap ng probable cause. Ito pong ang grand jury po ay kahalintulad ang trabaho doon po sa prosecutor's office. Yung mga piskal at katulad din ng Office of the Ombudsman, no ha? Ito mga piskal, prosecutor's office, sila po ay merong otoridad na magsampa ng kaso. Ganon din ang Office of the Ombudsman, magsampa ng kaso. Ito pong ICI, sila po ay may otoridad magrekomenda na sampa ng kaso ang kanilang mga naimbestigahan. Pero ang grand jury po, abay, pagka nakikitaan po nila ng probable cause, ha, sila po ay maghahain ng akusasyon o indictment, sakdal. Sasampahan po nila ng kaso yung pong iniimbestigahan nila na nagpositibo. Ngayon, ano po ang pagkakaiba? Diba? Yung sinasabi nila, dapat ba tayo matuwa pagka ni-livestream yung proceeding sa ICI? No? Although, sa isang banda, malalaman po natin kung ano po yung mga katotohanan, diba? O at least malapit-lapit sa katotohanan, at makikita po natin, paramdaman kapag po niluluto, diba, ang kaso. Diba? Pero yun lang yun eh. Pero meron po yung may side effect, may masama po epekto yun. Bakit kamo? Halimbawa, i-live stream, diba? Eh pag i-live stream mo yan, bago mag-live stream sila, padadala na nila ng summon o imbitasyon ang kanila pong subject. Diba? So pag pinadala na nila yun, bulabog po kaagad yun. Diba? Bulabog po kaagad. Diba? So, antimano, makapaghanda yung kanila pong target. Malamang, mag-aasa balutan na po yun. May ibang bansa na, kung meron siya nakatagong ninakaw sa mga bangko, o tinago doon sa mga condominium at mansyon na vault, ano po, sinakin ng mga vault sa bangko, kukunin niya na lahat yun at itatakbo niya na sa ibang bansa. No? Maging yung mga mababanggit niya doon sa live streaming ng mga posibleng involved din, ganun din, makapaghanda, makatakas. No po? Yan po ang masamang side effect po niyan. No po? Now, bukod pa siyempre na magagamit yan pang pambulabog. Pambulabog lang ba? Kumbaga parang ano tawag nun, yung squid tactic. Ano po? Ang pwede nila po gamitin sa squid tactic yan, diba? Palulutangin nila yung mga fake news, diba? Para gumulo yung usapan. Now, balikan po natin yung binanggit ni Secretary Singson, ano po, na anti-corruption bodies, ano po,
sa Hong Kong at Singapore. Po. Tanda po natin, ang Singapore po, mahigit 100 taon na umiiral po sa kanila ang jury justice system. Po. At nung sila po ay ginawaran na ng kalayaan, inalis po nila yung jury justice system. Pero yung mga jurisprudence po nila, habang umiiral ang jury justice system, yan pa rin po ang ginagawa po ng batayan sa pagdesisyon sa mga panibagong mga kaso. Po. At siyempre, yung mga Singaporeans, aware po sila sa sistema ng trial by jury. Ano po? Kumbaga, nakatutok po sila at siyempre, tatakot din yung mga sa gobyerno nila na babuyin o sindikatuhin at pagnakawan po sila. Ano po? But of course, hindi po natin didiskwento ang talaga namang masidhi na pagnanais ni Lee Kuan Yew na patatagin ang Singapore, paunlarin, at yung mga Singaporean ay gawing hayahaya mga buhay. Nandun na po tayo riyan po. Ang Hong Kong po naman, ganun din. Actually, mas matindi yung Hong Kong dahil hanggang po sa mga oras na ito. Po, kahit ibinalik na sila doon sa Communist Party, China Communist Party of China, ano po? CPP po, CCP, Chinese Communist Party, CCP pala, no? Doon sa Sino British Agreement, sa pagbabalik, no, napanatili po ang independent judiciary ng Hong Kong. Yan ang susi pa. Independent judiciary. Trial by jury of the people. Kaya mapasa hanggang ngayon, yung pong kanilang mga opisyalis, dating Prime Minister nila, nakulong. Dahil sa kasong korupsyon. Nahatulan ng mga Hong Kongers bilang mga jurors. Ano po? So yan po malaking pagkakaiba. At sa Hong Kong, siyempre, bukod sa meron sila anti-corruption body na nag-imbestiga, no, may trial by jury po sila. May trial jury po sila. O ngayon, bakit po meron silang mga anti-corruption body na kamukha po ng ating ICI o kamukha po ng ating ombudsman dito po sa ating bansa? Sapagkat ang British po walang grand jury. Wala pa silang grand jury. Dati meron, pero over time, inalis na po nila yung grand jury. So yung kanila po mga prosecutor, ang nag-determine kung may probable cause o wala. Po. So nagkaroon po sila ng anti-corruption body. Ang Malaysia, meron din pong ganun. Malaysia, kaya nga napanagot yung isang prime minister na nakulong, hindi po ba? Dahil sa corruption. Pero meron din ganun ang Malaysia na dati ding British colony, kung kaya sila po ay kumbaga nagkaroon ng jury justice system po. Wala din ng Amerika. Pero Amerika, talagang pinatatag panalo nila yung kanang jury justice system. Kaya nakita nyo ilang siglo na. 1787 pa. 1787 pa nangyari yung pong kanilang paglimbag ng United States Constitution, Republic of the United States of America. O, Republican din po ang kanilang saligang batas, federal, ano po. So hanggang ngayon matibay pa rin. It stood, kumbaga, a test of time, no? Talagang tagaan na sa panahon, no? Hanggang ngayon, sa Trump, convicted, ano po. So, yan po ang pagkakaiba ng hukuman sa Hong Kong, sa Singapore, kaysa atin po rito. So, yung ating hukumang trial, yung ating hukumang trial may palakasan ng mga traidor at kawatan, kontrolado po ng mga kawatan, Kaya pag sinabi ni Ping Lacson na suportahan yung death penalty, sagutin mo muna, Senador Ping Lacson. Tatablan ba ang mga traidor at kawatan? Ano po? No? Ng kasong katiwalian, pandarambong, maging yung mga papatay, mga heinous crime, mga abuso, human rights violations, ano po,
sa hukumang trial by palakasan, kontrolado po nila. Tatablan ba? Palagay mo? Hindi po, malabo po eh. So kailangan talaga ang konkreto. Ito ang ating mungkahi na hindi hinihingi kay Senate President Tito Soto. Imbis na yung isusulong nyo, yung pong batas, no, na Independent People Investigation Commission, ang inyo pong isalang na lang, amindahan yung Bill of Rights. Apo, amindahan yung Artikulo 3, no, Bill of Rights, Section 14, Paragraph 1. Ilagay po natin, ha? Walang sinuman ang maaaring kasuhan ng kriminal o sibil maliban na lamang kung mayroong akusasyon o sakdal mula sa grand jury. O we, the sovereign Filipino people, 18 anyos pataas, marunong bumasa at sumulat, randomly selected. Pero kailangan po mag-apply dahil may termino po. May term of office po ang grand jurors. Ano po? Sa taon kalahati, minsan sumusobra pa. Ano ha? Pagka hindi pa tapos yung kanang kasong sinimula imbestigahan. Ano po? At doon po sa paragraph 2 naman, the same Article 3, Section 14, paragraph 2, lahat po na akusado ay pagkakalooban ng pampubliko, mabilis at patas sa paglilitis sa hukuman trial by jury of we the people. Sa 8 anyos pataas, marunong bumasa at sumulat, randomly selected. Kung saan po lahat ng 18 anyos sa unang sigwana kasama irarapol para kunin po doon yung bilang ng mga prospective jurors. At pagka nag-report na for jury duty yung mga prospective jurors, sasalain na naman po ng judge, ng prosecutor at ng abogado ng depensa. Diba? Para mapagsino nila kung alin doon yung 12 na may panel nila as trial jurors na walang bias sa magkabilang panig. Ano po? Ayan ang beauty na hukuman trial by jury. Ano po? At yung pong grand jury, yung indictment po nila, hindi, ilapag po muna natin yung pang artikulo paragraph C o 3, ano po? Doon sa ating amenda sa Bill of Rights, ano po? Section Article 3, Section 14, paragraph 3. Lahat ng indictment o kaya clean bill ng grand jury, ano po, at verdict, hatol ng trial jury, final and executory. Hindi po pwedeng baliktarin, pilipitin ng kahit anong korte, kahit na Korte Suprema. At hindi po pwedeng pigilan kahit na Pangulo sa bansa po. No? Independent po talaga ang hukuman trial by jury. At pag na-indicted, halimbawa, sinasabi ni Secretary Babe Singson kanina, ano ba? Ano po? Na, alam nyo naman, ang sistema dito ng ating katarungan. Hindi yung sistema ng katarungan. Sistema na kawalang katarungan. Ano po? Natutulog sa pansitan ng mga kaso. Dika-dikada. Hindi po yung uso sa hukuman trial by jury. Sapagkat di po pwede yung justice delayed is justice denied po prinsipyo ng katarungan eh. Hindi po ba? So, ang grand jury, pag nag-determine po yan ng probable cause, 4 na araw lang average. Ang trial jury, kapag po sila ay naglilitis sa average sa 4 na araw din. Pagkatapos papasok na sila sa kanilang mga kuweba o sa kanilang jury deliberation room po, para mabalitaktakan at desisyonan kung guilty o innocent. Wala na po maraming palapalabok pa. Di katulad ng desisyon na isinulat ng Korte Suprema, ano po, doon sa Sara impeachment, ano po, na 97 pages. Ano po, at maraming mga palapalabok, mga kasinungalingan, mga walang katotohanan, mga patutsada, mga pangguguyo at panguto ng nilalaman. Sa jury justice system po, dalawa lang, guilty or not guilty. Tapos ang kwento, ano po. So, mabilis po ang proseso. At hindi po pwede yung babayaran nila, patutulugin ang kaso sa grand jury. Hindi po pwede. Bakit kamo? Una,
pasikreto po eh. Pag nag-imbestiga ang mga grand jurors, ano po? Bakit kamo? Kasi siyempre, diba, ayaw nila na kapag yung target nilang iniimbestigahan ay nag-negatibo, masisira yung pagkatao. At pangalawa, siyempre ayaw din na mabulabog yung iniimbestigahan po nila, makatakbo ka agad, diba? Bit-bit yung mga kinulimbat. Hindi po ba? So, hindi po pwede yung, wala po sila gagapangin eh. Kapag ka-indicted po yung kanilang iniimbestigahan, bibigyan ng 7 buwan. 7 buwan para paganda ng kaso. Sa loob ng 7 buwan ay hindi pa impanel yung trial jury. So wala pong gagapangin. Walang gagapangin para lutuin ang kaso. At kapag kami lumapit po sa mga sa mga trial jury, may protektado po sila ng mga secret agents po. Minamanmanan, radar, ano po. Pasikreto lamang. No? So kung may lumapit sa isang juror, kailangan isumbong sa judge in pain of penalty. Pag hindi niya ginawa yun, at yung secret agent pang nagsumbong sa judge, kasi imbestigahan din po ng mga secret agent yun eh. Kung ano yung pakay na kumausap sa isang juror, no po, mananagot po yung juror na yun. Ganun po. Pinakawalang-walang kaso, obstruction of justice. At yung mga lalapit na akusado, obstruction of justice sa Amerika, ang parusay pagkakulong sa loob ng 20 anyos. Ano po? So yan po ang missing link sa ating pong huwad na demokrasya. Para maging tunay, kaya inuulit ko, tayo pong nasa hanay ng 99.9% sa pera. Tayo pong usual na biktima po nila. Diba? Sa mahaba na pong panahon, tayo po ay napapalautan. So panahon na para tayo ay magkaisa. At ang ating big kiss po ng pagkakaisa ay empowering we, the sovereign but so far powerless Filipino people bilang mga juror. Gawin po natin ito, hindi lamang para sa ating mga sarili, sa kasalukuyang henerasyon, bagkos, pati na rin po sa ating pong mga susunod na masaling lahi. Hanggang sa ating mga kapuapuan, till His kingdom come. Ano po, huwag po natin hayaan na ito pong bulok na sistema ng kawalan ng katarungan ang magpapatuloy na manatili po sa ating mga korte at yung mga traidor at kawatan patuloy na mamayagpag po. Kaya again, ating pakiusap sa inyo, sumama po kayo dito po sa ating partido KKK 2.0 demokratiko. Ano po? At tayo din po magiging makinarya politika. Sa pinakawalang-wala, itigitigisan sa grado po natin ang ating ambag. No? At pakishare-share po video na ito. Mag-subscribe sa ating Juror Advocacy channel. Malaking ambag na po yun sa ating pong advokasya. And so, panipain nyo laging nakandang maglingkod, Mr. Juror, Dr. Sixto Kilatis Lagari po lamang, PhD, Public Administration, Honoris Causa. Dapat lang! Juror ka! May God bless us all. May God bless Philippines.